sa pangunguna ng mga panadero sa SMNI. Pakibati muna sila. Hi, magandang gabi mga Vox Populi host. SMNI, maraming salamat for having ka Eric sa inyong programa. Ikinagagalak ko po na maging bahagi ng inyong programa sa oras na ito. Kaya dito muna po tayo. Lalo po kahalaga itong ginagawa po natin, itong pagpapatuloy na panawagan, accountability at transparency sa pangunguna ng ating mga kababayan. Sapagkat hindi kumilos ang taong bayan, ang akala ng gobyerno at sindikato na gobyerno ni Marcos, okay, kailangan po magkaroon ng build-up, groundswell, and malakas na galuyong ng protesta upang mayanig ang gobyerno ni Marcos na hindi na siya magpapatuloy pa sa kanyang ginagawa bilang isang kriminal at sindikato ng gobyerno. Without the people's participation, ang mga kawakan ng politiko, ang mga kriminal na mga magnanakaw sa gobyerno sa pangunguna ni Marcos ay uulit at uulit lang. Kaya mahalaga po ang direktang pagkilos ng taong bayan. Kaya maraming mga kaganapan ang nangyayari sa mga nakalipas na araw. Isa-isahin natin ito. Una-muna dun sa revelasyon ni Senadora Amy Marcos patungkol nga sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Your take on this, anong masasabi niyo? Ay, matagal na pong pinaniniwalaan ng taong bayan na si Marcos ay nanululong sa droga. What Senator Amy Marcos did last night was a confirmatory declaration, meaning binigyan niya ng katotohanan ang mga sapantaha at paniniwala ng taong bayan. It was a very clear and unqualified at the same time deliberate na pagpapahayag ng pagpapakita ng malubha na pagkalulong ni Marcos sa droga. And therefore, it is no longer an issue of mental health of Marcos. It is now an issue of constitutional